Ang kasaysayan ng Samar ay nagsimula sa mga malalayang pamayanang Waray bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito ay naging sakop ng kolonyalismo, naging sentro ng mga makasaysayang pag-aalsa tulad ng Sumuroy Rebellion, at kalaunan ay nahati sa tatlong magkakahiwalay na lalawigan. Sinaunang panahon at pinagmulan ng pangalan. Bago pa man ang formal na kolonisasyon, ang Samar ay pinananahanan na ng mga pamayanang nakatira sa tabi ng mga ilog at baybayin. Sila ay umaasa sa pangingisda, pagsasaka, at pakikipagkalakalan sa mga karatig isla sa Visayas. Ang mga natuklasang artifact sa mga kuweba ng Basay ay nagpapatunay sa malalim at sinaunang sibilisasyon sa lugar. Ayon sa mga historiador, ang pangalang Samar ay maaaring nagmula sa sumad, salitang Waray na nangangahulugang sugat o hiwa, na tumutukoy sa mabatong baybayin at hiwa-hiwang anyo ng lupain ng isla. Samal, isang sinaunang panrehiyong pangalan na kalaunang naging Samar sa ilalim ng pagbabaybay ng mga Espanyol. Panahon ng Espanyol at mga pag-aalsa. Noong unang bahagi ng pananakop ng mga Espanyol, ang Samar at Leyte ay pinamahalaan sa ilalim ng jurisdiction ng Cebu. Noong 1735, inihiwalay ang Samar at Leyte mula sa Cebu at pinag-isa bilang isang lalawigan kung saan naging kabisera nito ang Carigara, Leyte. Paghihiwalay bilang probinsya, 1768. Noong 1768, formal na inihiwalay ang Samar sa Leyte at idineklara itong isang independenteng lalawigan na may kabisera sa Catbalogan. Sumuroy Rebellion, 1649 hanggang 1650, pinangunahan ng bayaning si Agustin Sumuroy ang isang malawakang pag-aalsa sa Palapag, ngayon ay bahagi ng Northern Samar. Ito ay bilang pagtutol sa sistemang Polo Y serbisyo, sa pilitang paggawa, kung saan ipinapadala ang mga Waray sa mga gawaan ng barko sa Cavite. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa mga nag-request patungkol sa mga kasaysayan ng iba't ibang lugar. Shoutout kay Balando L. Tolets, Ansito Osener, Zyrakil Akilan, Zeus DS, Vilma Dakire Adopt Auntie, Sanoy Gargol Felix, Anastasia Ocasla, Leticia L. Roga at kay Raymart Sablanbak Ulo, maraming salamat po sa patuloy niyong panunood. Panahon ng Amerikano at digmaang Pilipino-Amerikano. Naging madyugo ang kasaysayan ng Samar sa pagdating ng mga Amerikano. Dito naganap ang isa sa pinakatanyag na sagupaan sa kasaysayan ng bansa. Balanghiga Encounter, 1901, noong ika-28 ng Setyembre taong 1901, sinalakay ng mga gerilyang Waray sa pamumuno ni Bayeriano Abanader ang Company C ng US 9th Infantry sa bayan ng Balanghiga, ngayon ay nasa Eastern Samar. Ito ay nagresulta sa pagkatalo ng mga Amerikano. Retaliation at kill and burn policy, bilang ganti, nag-utos si General Jacob H. Smith na gawing Howling Wilderness ang Samar. Ipinag-utos niya ang pagpatay sa sinumang lalaking may kakayahang humawak ng armas edad 10 pataas. Kinuha rin ng mga Amerikano ang mga sikat na Balanghiga Bells bilang war trophy, na naibalik lamang sa Pilipinas noong 2018. Paghahati ng isla ng Samar, 1965. Dahil sa laki ng isla at upang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo publiko, ipinasa ng Kongreso ng Pilipinas ang Republic Act No. 4221 noong ika-19 ng Hunyo taong 1965. Hinati nito ang buong isla sa tatlong magkakahiwalay na lalawigan. Northern Samar, Katarman ang naging kabisera. Eastern Samar, Borongan ang naging kabisera. Western Samar, Catbalogan ang naging kabisera. Noong ika-21 ng Hunyo taong 1969, sa pamamagitan ng Republic Act No. 5650, ang pangalang Western Samar ay formal na pinalitan bilang Samar. Sa kasalukuyan, ang tatlong lalawigang ito ay konektado sa Leyte sa pamamagitan ng tanyag na San Juanico Bridge at patuloy na nagkakaisa sa ilalim ng mayamang kulturang Waray. Hanggang dito na lang muna ang kasaysayan patungkol sa Samar mga katribo. Sana'y magustuhan nyo at sa mga gustong mag-request patungkol sa kasaysayan, just comment down below at igagawa natin yan ng video. Ang sunod na video aking ipapalabas ay ang kasaysayan ng Santa Rita Samar. Sa mga gustong magpa-shoutout, you are free to comment. Samar. At paki-follow na rin po sa FB account ko para lagi kayong updated sa mga ipapalabas ko. Maraming salamat po and God bless.